Isang patapon na anino. Ganito tiningnan ni Nestor ang 15 taong sakripisyo ni Eva habang walang kahihiyang nakikipaghalikan sa kabit niyang si Clara sa mismong anibersaryo nila. Tandaan mo, wala kang silbi kundi maging palamuti. Walang awang dura ng asawa. Imbes na lumuha, pinunit ni Eva ang pagiging martir. Babawiin niya ang bawat sentimong ninakaw nila. Ngunit bago ang muling pagkabuhay, paano niya haharapin ang pinakamasakit na sampal ng katotohanan ngayong gabi? Isang patapon na anino. Yan ang tingin ni Nestor sa 15 taon ng sakripisyo ni Eva. Sa gitna ng anibersaryo nila, walang awa siyang ipinagpalit sa kabit na si Clara. Wala kang silbi kundi maging palamuti, dura ng asawa. Pinunit ni Eva ang pagiging martir. Babawiin niya ang lahat. Pero bago ang pagbangon, paano niya lulunukin ang pinakamahapdi at pinakamadugong katotohanan ngayong gabi? Tita, you look so tired. Bakit hindi ka na lang muna magpahinga sa suite? I can take care of Nestor for the rest of the night. Let him breathe, okay? Ang boses na iyon ni Clara ay parang isang matalim na labaha na humiwa sa katahimikan ng pasilyo. Nakatayo si Eva sa madilim na sulok, bitbit ang isang maliit na lalagyan ng mainit na tsaa at ang mga gamot ni Nestor para sa migraine nito. 15 taon na niyang ginagawa ito, ang pagiging maingat na asawa na laging nakasunod sa bawat hakbang ng lalaki, tinitiyak na komportable ito sa gitna ng bawat malaking okasyon. Ngunit ang tsaa sa kanyang kamay ay unti-unti nang lumalamig, kasing lamig ng kanyang mga daliri na nagsimulang manginig. Clara, stop it! Baka may makarinig sa atin, sagot ng isang pamilyar na boses. Ang boses ni Nestor, ang lalaking ipinangako niyang mamahalin hanggang sa huling hininga. Ngunit walang bakas ng pag-aalala sa tono nito, kundi isang malambing at mapaglarong sinta na hindi kailanman narinig ni Eva sa loob ng kanilang bahay. Who cares? Your wife is too busy playing the perfect hostess sa labas. Masyadong manhid si Eva para makaramdam. She's just a signature on your bank documents, Nestor. Isang palamuting walang buhay. Muling hirit ni Clara na sinundan ng isang mahinang halakhak. Narinig ni Eva ang marahas na pagkaladkad ng tela, ang tunog ng katawang sumandal sa pader, at ang mapusok na paghinga na tanging sa mga pelikula lamang niya napapanood. Ang mundong kinatatayuan niya ay tila biglang nayanig. Ang bawat dekorasyon sa hotel, ang bawat mamahaling bulaklak na siya mismo ang pumili para sa kanilang ika-15 anibersaryo, ay biglang nagmura sa kanyang paningin. Naramdaman ni Eva ang isang mainit na bara sa kanyang lalamunan. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang ihagis ang lalagyan ng tsaa sa pintuan, ngunit ang kanyang katawan ay naging parang estatwa. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis at masakit. Bawat pintig ay parang isang martilyo na dumudurog sa kanyang dibdib. Namuo ang pawis sa kanyang noo kahit napakalamig ng aircon sa hotel. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Clara, ang pabangong siya mismo ang niregalo rito nung kaarawan nito, ay tila naging lason na humahalo sa hangin. Dahan-dahang sumilip si Eva sa bahagyang nakabukas na pinto. Doon sa ilalim ng malamig na ilaw ng pasilyo, nakita niya ang ikalawang dagok na tuluyang pumatay sa kanyang kaluluwa. Ang kamay ni Clara ay nakahawak sa leeg ni Nestor, at sa mapuputing balat ng dalaga, kumikinang ang isang pamilyar na hiyas, ang kwintas na perlas. Ang kaisa-isang pamana ng pumanaw na ina ni Eva, ang hiyas na sinabi ni Nestor na dinala niya sa platero para linisin, ay nagniningning ngayon sa leeg ng kanyang kabit. Ang ganda nito, Nestor, sabi mo sa akin. Special edition ito ng isang luxury brand. Thank you, babe. Bulong ni Clara habang hinahalikan ang asawa ni Eva. Ang mapait na lasa ng apdo ay umakyat sa dila ni Eva. Ang bawat sakripisyo niya, ang pagtalikod niya sa sariling pangarap para itaguyod ang kumpanya ni Nestor, at ang pagiging martyr wife niya sa harap ng lahat ay nauwi sa isang malaking paglapastangan. Ang kanyang mga mata ay nanatiling tuyo, ngunit ang baptith sa kanyang mukha ay naninigas sa matinding pait. Unti-unting umatras si Eva. Bawat hakbang ay parang pagtapak sa mga basag na bubog. Hindi siya gumawa ng anumang ingay. Iniwan niya ang lalagyan ng tsaa sa isang tabi, isang piping saksi sa kanyang pagkawasak. Naglakad siya patungo sa dulo ng pasilyo. Pilit na itinataas ang kanyang baba, kahit ang bawat bahagi ng kanyang pagkatao ay nagmamakaawa ng gumuho. Sa harap ng malaking salamin sa restroom, tinitigan ni Eva ang sarili. Ang kanyang mukha ay maputla. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng sakit na hindi kayang ilarawan ng anumang salita. Inayos niya ang kanyang buhok, pinunasan ang mantsa ng tsaa sa kanyang damit,
At huminga ng malalim, isang malalim at nanginginig na buntong hininga na nagmula sa kailaliman ng kanyang bituka. Ano ang halaga ng isang matapat na asawa sa isang mundong ang katapatan ay itinuturing na kahinaan? Ano ang silbi ng kanyang pagmamahal kung ang lalaking pinag-alayan niya nito ay siya ring nagnakaw sa kanyang dangal at sa huling alaala ng kanyang ina? Ang katahimikan sa loob ng restroom ay naging kasing bigat ng isang kabaong. Tumingin si Eva sa kanyang refleksyon ng may nanlalamig na determinasyon. Ang tanong na paulit-ulit na bumubulong sa kanyang isipan ay hindi na tungkol sa kung bakit siya niloko, kundi kung paano niya tatapusin ang lahat. Hanggang kailan mo hahayaang sipsipin nila ang natitira mong dugo, Eva? Bulong niya sa sariling refleksyon sa Tagalog na tila isang sumpa. Hanggang kailan ka magiging anino sa sarili mong buhay? Ang sikat ng araw na pumasok sa bintana ng kanilang kusina ay tila isang malupit na biro. Napakaliwanag, napakatingkad, ngunit sa loob ng dibdib ni Eva ay tila may isang malaking butas na sumisipsip sa lahat ng kulay ng kanyang mundo. Habang nagtitimpla siya ng kape, pinagmasdan niya ang kanyang mga kamay. Mapuputi, malinis, ngunit nanginginig sa ilalim ng bawat galaw. Pumasok si Nestor sa kusina, suot ang kanyang mamahaling silk na bathrobe. Amoy presko ito, amoy tagumpay, at bakas sa kanyang mukha ang isang ngiting tila walang bahid ng kasalanan. Lumapit siya kay Eva at humalik sa pisngi nito. Isang halik na dati ay nagbibigay ng init sa puso ng babae, ngunit ngayon ay tila dampi ng isang malamig at madulas na ahas. Morning, hon. Ang galing ng party kagabi, right? Everyone was impressed. You did a great job as always. Masayang sabi ni Nestor habang umuupo sa hapagkainan. Kinuha niya ang dyaryo at uminom ng kape na parang hindi niya nilapastangan ang kanyang asawa, ilang oras pa lamang ang nakalilipas. Hindi sumagot si Eva. Tinalikuran niya ang asawa at kumuha ng basahan. Nagsimula siyang magpunas ng lamesa kahit wala naman itong dumi. Pabalik-balik ang kanyang kamay, madiin, pilit na inuubos ang enerhiyang namumuo sa kanyang mga kalamnan dahil sa galawgaw ng kanyang isipan. By the way, hon, casual na dugtong ni Nestor habang naglalapag ng isang folder sa mesa. Kailangan ko lang ng signature mo rito. It's just a small fund transfer para sa logistics side ng kumpanya. You know, business expansion. Tumigil ang kamay ni Eva sa pagpunas. Dahan-dahan niyang binitiwan ang basahan at lumapit sa mesa. Binuksan niya ang folder. Sa loob ng 15 taon, palagi siyang pumipirma ng pikit mata. Naniniwala siya na ang tagumpay ni Nestor ay tagumpay din ng kanilang tahanan. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang mga mata ay tila naging kasing linaw ng kristal. Napansin niya ang pangalan ng account kung saan ililipat ang pera. M Global Holdings. Hindi ito familiar sa kanya. Ang Macareg Logistics ay may mga sub-account, ngunit ang isang ito ay bago sa kanyang paningin. Isang dummy corporation. Ano itong M Global, Nestor? Parang hindi ko pa ito naririnig sa mga board meetings. Mahinahong tanong ni Eva, bagaman ang kanyang puso ay kumakaba ng malakas. Biglang nagbago ang timpla ng mukha ni Nestor. Ibinaba niya ang dyaryo at tumingin kay Eva nang may halong inis at pagtataka. Ang kanyang mga mata na kanina ay maamo ay tila naging matalim na kutsilyo. Business expansion nga, Eva. Bakit mo ba tinatanong? Ngayon ka pa ba magdududa sa akin? After all I've done para mabigyan kayo ni Maya ng marangyang buhay? Ang boses ni Nestor ay nagsimulang tumaas, puno ng manipulative na autoridad. Do you think madali ang ginagawa ko sa labas? Habang nagluluto ka lang dito, ako ang nakikipagbakbakan sa mga investor. Huwag mo akong simulang paghinalaan dahil lang sa isang simpleng pirma. Ang bawat salita ni Nestor ay parang lason na ibinubuhos sa sugat ni Eva. Alam niya ang taktikang ito, ang pagpaparamdam sa kanya na siya ay walang alam, na siya ay pabigat, at ang pag-question sa asawa ay isang malaking kasalanan. Gaslighting sa pinakamataas na antas. Muling kinuha ni Eva ang basahan. Nagsimula siyang magpunas ng lamesa ng mas mabilis. Wiped, scrubbed. Pilit niyang nililinis ang dumi na hindi nakikita ng mata ngunit nararamdaman ng kanyang kaluluwa. Ang kanyang daliri ay namumuti na sa higpit ng hawak sa basahan. Gusto niyang isigaw ang pangalan ni Clara. Gusto niyang itanong kung nasaan ang kwintas ng kanyang ina. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Hindi pa ito ang tamang panahon. Pasensya na, Nestor. Pagod lang siguro ako sa party kagabi. Mahinang sabi ni Eva, ang kanyang boses ay tila isang bulong ng pagsuko.
Kinuha niya ang pluma at marahang lumagda sa dokumento. Nakita niya ang pagbalik ng mapaglarong ngiti sa mga labi ni Nestor. Inisip ng asawa na muli siyang nagtagumpay sa pagpapaamo sa kanyang stupid wife. Nang lumabas si Nestor ng kusina para maligo, mabilis na kumilos si Eva. Kinuha niya ang kanyang cellphone sa bulsa ng kanyang apron. Sa loob ng ilang segundo, kinuhanan niya ng malinaw na litrato ang dokumento bago ito tuluyang isara sa loob ng folder. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin, ngunit ang kanyang isipan ay kasing talas na ng isang mangangaso. Ilang minuto matapos makaalis si Nestor para sa opisina, tumunog ang cellphone ni Eva. Isang text mula sa isang unknown number ang lumitaw sa screen. Ang kanyang hininga ay tila tumigil ng basahin ang mensahe. Hindi lang kwintas mo ang kinuha niya, Eva. Tingnan mo ang medical fund ni Maya. Ang perang para sa kaligtasan ng anak mo, ginagawa na nilang pambili ng luho ng kabit niya. Nabitawan ni Eva ang kanyang cellphone sa sahig. Ang tunog nito sa tiles ay tila isang hudyat ng digmaan. Ang medical fund ni Maya. Ang pondo na inilaan niya para sa maintenance at posibleng operasyon ng kanyang anak na may mahinang puso. Napaatras si Eva hanggang sa sumandal siya sa lababo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit na hindi na kayang ikulong ng anumang pasensya. Ang lason ay hindi lang nasa paligid niya. Ang lason ay nasa loob na mismo ng kanyang tahanan. Unti-unting pinapatay ang kinabukasan ng kanyang kaisa-isang anak. Ang mga anino sa loob ng lumang cafe ay tila nakikiramay sa bigat na daladala ni Eva. Pinili niya ang pinakasulok na lamesa, malayo sa mga bintana at sa mapanuring mata ng mundo. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay parang isang mabagal at masakit na martilyo na tumatama sa kanyang dibdib. Habang hinihintay ang tanging taong mapagkakatiwalaan niya, pinagmasdan ni Eva ang usok na nagmumula sa kanyang tasa. Isang manipis at naglalahong anino ng init, katulad ng kanyang nawawasak na buhay. Bumukas ang pinto ng kafe. Isang banayad na ihip ng hangin ang pumasok. Kasunod ang isang lalaking may matikas, ngunit banayad na tindig. Si Gabriel. Sa kabila ng madilim na salamin nito, nakita ni Eva ang mga matang kailanman ay hindi nagbago. Mga matang puno ng katuwiran at isang uri ng malasakit na matagal na niyang kinalimutan. Ang amoy ng kape at malinis na papel ay tila sumalubong sa kanya, isang kabaligtaran sa amoy ng panlilinlang na laging dala ni Nestor. Hindi ka pa rin nagbabago, Eva. Ikaw pa rin ang nag-iisa mong kalaban. Ang boses ni Gabriel ay mababa, ngunit puno ng bigat. Umupo siya sa tapat ni Eva. Ang kanyang presensya ay tila isang matibay na pader na humaharang sa anumang bagyo. Hindi agad nakapagsalita si Eva. Inilabas niya ang kanyang cellphone at nanginginig ang mga daliri habang hinahanap ang litrato ng dokumentong pinirmahan niya kanina. Iniharap niya ito kay Gabriel. Gabriel, tulungan mo ako. Kinukuha nila ang lahat. Hindi lang ang kumpanya, kundi pati ang pondo para sa kaligtasan ni Maya. Ang boses ni Eva ay tuluyang nabasag. Ang bawat salita ay parang isang piraso ng bubog na lumalabas sa kanyang bibig. Ang unang patak ng luha ay bumagsak sa screen ng cellphone, mabilis na sinundan ng iba pa. Ang pag-iyak na matagal na niyang ikinulong sa loob ng 15 taon, ang lahat ng sifhayo, ang lahat ng pambabaliwala ni Nestor, ay biglang kumawala. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig at ang bawat hininga niya ay naging isang masakit na pagsusumamo. Hindi nagsalita si Gabriel. Hindi siya nagtanong o humingi ng paliwanag sa gitna ng kanyang paghagulgol. Sa halip, kinuha nito ang isang malinis at puting panyo mula sa bulsa at dahan-dahang iniabot sa kanya, upang bigyan si Eva ng pagkakataong umiyak ng walang nakakakita. Bahagyang iniurong ni Gabriel ang kanyang upuan at hinarangan ang paningin ng ibang tao sa loob ng kafe gamit ang kanyang malapad na balikat. Isang tahimik na proteksyon na tila isang mainit na kumot sa gitna ng taglamig. Huminga ka, Eva, nandito na ako. Hindi ka na nag-iisa sa dilim. Bulong ni Gabriel. Nang kumalma si Eva, tiningnan ni Gabriel ang dokumento sa cellphone. Ang kanyang mga kilay ay nagsalubong at ang kanyang panga ay nagtagis sa galit na pilit niyang itinatago. Nestor is moving fast, Eva. This M Global is a shell company. Inililipat niya ang mga mahahalagang asset ng Macaraeg Logistics para bago pa man lumabas ang divorce papers. Isang walang laman na kumpanya na lamang ang matitira sa'yo. And you were right. Pinakialaman niya ang trust fund ni Maya para pondohan ang bagong buhay na gusto niyang itayo kasama ang babaeng iyon. Paliwanag ni Gabriel sa seryosong tono ng isang abogado.
Tumingala si Eva kay Gabriel. Ang mga mata niyang kanina ay puno ng luha ay unti-unting nagbago. Ang sakit ay tila naging isang matigas at malamig na bato. Sa loob ng kanyang dibdib, ang mama bear na matagal na natutulog ay nagising sa gitna ng panganib na banta sa kanyang anak. Gusto kong kunin lahat, Gabriel. Lahat ng kinuha niya sa amin. Lahat ng ninakaw niya sa kinabukasan ng anak ko. I want to leave him with nothing but the dust of his own lies. Ang boses ni Eva ay wala na ngayong panginginig. Ito ay kasing talas na ng isang espada. Kung yan ang gusto mo, yan ang gagawin natin. But you have to stay strong, Eva. Kailangan mong bumalik sa bahay na yon at magpanggap na wala kang alam. Can you do that? Tanong ni Gabriel habang tinititigan ng malalim si Eva. Tumango si Eva. Isang huling pagkakataon na ginamit niya ang panyo ni Gabriel para punasan ang kanyang mukha. Ang amoy ng panyo, isang banayad na amoy ng kalinisan at katapatan, ay tila nagbigay sa kanya ng lakas. Ngunit ang kapayapaang naramdaman ni Eva sa tabi ni Gabriel ay mabilis na naglaho nang makauwi siya sa kanilang mansyon. Ang bawat hakbang niya sa loob ng bahay ay tila may kasamang kaba. Pagpasok niya sa sala, tumigil ang kanyang mundo. Nakaupo sa kanyang paboritong sofa si Clara. Hawak nito ang isang tasa ng kape, ang tasa na regalo pa sa kanya ni Maya, habang karga ang aso nilang si Snow. Ang babae ay tila reyna sa loob ng kanyang sariling kaharian, nakasuot ng isang manipis na pantulog na malinaw na hindi para sa trabaho. Oh, nandyan ka na pala, tita. Masyadong matagal ang grocery trip mo, ah. Nakangiting bati ni Clara, ang kanyang boses ay tila isang malambing na kislap ng apoy na handang sumunog. Don't worry, I made Nestor very happy while you were out. At huwag ka ring mag-alala sa kape. I made it just the way he likes it. Matamis at hindi nakakasawa. Ang tunog ng paghigop ni Clara sa kape ay tila isang hamon na umaalingaw-ngaw sa buong kabahayan. Nanatiling nakatayo si Eva sa gitna ng sala. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa ilalim ng kanyang mga braso. Pinanood niya ang bawat galaw ni Clara, ang paraan ng paghaplos nito sa mamahaling tela ng sofa, ang mapang-asar na pag-ikot ng tasa sa hangin, at ang paraan ng pagtingin nito sa paligid na tila ba tinatantiyan na kung magkano ang halaga ng bawat gamit sa bahay na iyon. Ang bawat tibok ng puso ni Eva ay parang isang madiin na babala, ngunit pinilit niyang panatilihing malamig at walang emosyon ang kanyang mukha. Tita, alam mo masyadong old-fashioned ang taste mo sa interior design. This house feels like a museum. Masyadong mabigat, masyadong malungkot. Muling pagsasalita ni Clara habang tumatayo at naglalakad-lakad sa paligid. Huminto siya sa harap ng isang puting-puting carpet na gawa sa mamahaling lana. Like this carpet, napakaputi, isang maliit na dumilang si Rana. Bago pa man makasagot si Eva, pasimpleng itinagilid ni Clara ang kanyang kamay. Ang tasa ng kape ay bahagyang tumagilid, at ang maitim na likido ay bumuhos ng dahan-dahan, bumabagsak sa puting carpet, at gumagawa ng isang pangit at malaking mantsa. Ang tunog ng mga patak ng kape sa tela ay tila bawat pintig ng ugat sa sentido ni Eva. Oops, sorry tita, my hand slipped. Nakanggising sabi ni Clara, walang bakas ng pagsisisi sa kanyang mga mata. Pabili ka na lang ng bago kay Nestor. Ah wait, I forgot. Ako nga pala ang nag-a-approve ng lahat ng requisitions sa office ngayon. Maybe next year, kapag may budget na tayo para sa mga basura. Huminga ng malalim si Eva. Ang kanyang dibdib ay nag-aapoy sa galit, ngunit sa kanyang isipan, naririnig niya ang payo ni Gabriel. Kailangan mong magpanggap. Sa halip na sumigaw o sumabog, dahan-dahang lumuhod si Eva sa harap ng mantsa. Kinuha niya ang kanyang panyo at nagsimulang punasan ng kape. Ang kanyang likod ay nanatiling tuwid at ang kanyang mga galaw ay puno ng dignidad. Habang nakaluhod, naramdaman ni Eva ang mapanghamak na titig ni Clara mula sa itaas. Inisip ni Eva na ang bawat patak ng kape na pinupunasan niya ay isang bumbilya ng puot na unti-unti niyang itinatago. Isang liwanag na hindi pa pwedeng sumabog hanggat hindi pa handa ang lahat. I'll go upstairs, tita. May kukunin lang akong important files sa kwarto ni Nestor. Sabi niya kasi sa akin, ako na ang bahala sa lahat ng secret documents niya. Sabi ni Clara bago humakbang paakyat sa hagdan. Ang tunog ng kanyang takong ay tila bawat sampal sa pagkatao ni Eva. Nang masiguro ni Eva na wala na si Clara sa paningin, mabilis siyang kumilos. Nakita niya ang designer bag ni Clara na naiwan sa ibabaw ng side table. Mabilis na dumukot si Eva sa kanyang bulsa at inilabas ang isang maliit na voice recorder na ibinigay sa kanya ni Gabriel.
Sa loob ng ilang segundo, sa gitna ng kabog ng kanyang dibdib, na tila gustong kumawala, pasimpleng isinilid ni Eva ang recorder sa pinakailalim na bahagi ng bag ni Clara, sa ilalim ng mga kolorete at makapal na pitaka nito. Nang bumaba si Clara makalipas ang ilang minuto, may dala na itong ilang folder. Tiningnan niya si Eva na may halong pandidiri habang ang huli ay nakatayo pa rin malapit sa carpet na basa pa. "I'm leaving, tita. Masyadong suffocating ang air dito. I prefer staying at the condo with Nestor anyway." Huling hirit ni Clara bago naglakad palabas ng pinto nang hindi man lang tumitingin sa likod. Pinanood ni Eva ang sasakyan ni Clara hanggang sa mawala ito sa gate. Ang kanyang mukha na kanina ay nakasuot ng maskara ng pagtitiis ay biglang naging malamig at matalim. Ang bawat bahagi ng kanyang bahay na nilapastangan ng babaeng iyon ay tila nagsumamo ng hustisya. Kinagabihan, habang wala pa si Nestor at mahimbing nang natutulog si Maya, kinuha ni Eva ang kanyang laptop at ang receiver ng recorder. Sa bawat segundong lumilipas, ang katahimikan ng kwarto ay tila bumibigat. Nang sa wakas ay marinig niya ang mga boses mula sa recording, tila tumigil ang pagdaloy ng dugo sa kanyang mga ugat. Narinig niya ang malakas na tawa ni Nestor. Kasunod ang boses ni Clara na tila naglalambing. Ngunit ang sumunod na sinabi ni Nestor ang tuluyang nagpaguho sa huling bakas ng awa sa puso ni Eva. "Hayaan mo na ang stupid wife ko, Clara. One more signature na lang mula sa kanya at sa atin na ang buong kumpanya. After that, I'll send her back to the province." Doon siya nababagay, sa putikan, hindi sa mundong ito. Nanatiling nakatitig si Eva sa screen ng kanyang laptop. Ang kanyang mga mata ay hindi na lumuluha. Sa halip, ang mga ito ay naging kasing lamig ng yelo. Ang bawat salita ni Nestor ay tila isang hatol na nagtapos sa kanilang 15 taon ng pagsasama. Ang amoy ng mamahaling kandila sa loob ng sala ay tila naging amoy ng lason nang dumating ang biyenan ni Eva na si Doña Imelda. Nakaupo ang matanda sa kabilang panig ng sofa. Tuwid ang likod at puno ng awtoridad ang bawat galaw, habang ang kanyang mga mata ay mapanuring nakatingin sa bawat sulok ng bahay, na tila ba tinitiyak kung maayos pa rin ang mga gamit ng kanyang anak. "Hiha, alam ko ang nangyayari. Alam ko ang tungkol sa babaeng iyon, si Clara." Panimula ni Doña Imelda, ang boses nito ay kalmado, ngunit may kasamang bigat na tila isang hatol. Nagulat si Eva. Akala niya ay may makukuha siyang kakampi sa ina ng kanyang asawa. Ngunit ang sumunod na sinabi ng matanda ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa kanyang nag-aapoy na puso. Lalaki si Nestor, Eva. Sa mundo ng negosyo, normal lang na magkaroon ng mga distractions. Isang maliit na pagkakamali lang iyon na lilipas din. Patuloy ni Doña Imelda habang humihigop ng tsaa. "Ang mahalaga ay ang hiya ng pamilya Makaraeg. Ayaw kong magkaroon ng eskandalo. Intindihin mo na lang ang asawa mo, iyan ang tungkulin mo bilang babae." "Intindihin, Mama. Binabastos niya ako sa harap ng lahat. Ninanakaw niya ang pondo para sa anak ko." Hindi na napigilan ni Eva na magtaas ng boses. "Pera ng mga magulang ko ang naging puhunan niya para itayo ang kumpanyang ito. 15 taon akong naging martir." Biglang nagbago ang anyo ni Doña Imelda. Ibinagsak niya ang tasa sa platito at ang tunog ng porselana ay umalingaw sa tahimik na sala. "Huwag kang magmalaki tungkol sa pera ng magulang mo, Eva. Kung hindi dahil sa talino ng anak ko, matagal nang nalugi ang puhunan mo. Nestor saved your family's name. Utang na loob mo sa kanya ang marangyang buhay na tinatamasa mo ngayon." Ang boses ng matanda ay naging matalas at puno ng puot. "Matuto kang lumugar. Isang pirma mo na lang at magiging maayos ang lahat. Huwag mong sirain ang pamilyang ito dahil lang sa selos." Napatitig si Eva sa kanyang biyenan. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang tunay na kalungkutan. Wala siyang kakampi sa bahay na ito. Ang konsepto ng utang na loob ay naging isang kadena na ginagamit nila para sakalin ang kanyang kaluluwa. Ang bawat salita ni Doña Imelda ay tila isang lason na nagpapatunay na para sa kanila, si Eva ay isa lamang kasangkapan na pwedeng itapon kapag wala ng pakinabang. Sa halip na makipagtalo, dahan-dahang tumungo si Eva. Pinilit niyang lunukin ang lahat ng sakit at galit. "Pasensya na po, Mama. Tama po kayo. Gagawin ko po ang makakabuti para sa pamilya." Nakita ni Eva ang mabilis na pagbabago sa mukha ni Doña Imelda, ang kislap ng tagumpay sa mga mata nito. Inisip ng matanda na muli nilang nakuha ang kontrol kay Eva. Nang tumayo ang matanda para mag-ayos ng gamit, may napansin si Eva.
Isang bahagyang nakabukas na bank statement ang nakasilip sa loob ng mamahaling bag ni Doña Imelda. Sa isang mabilis na sulyap, nakita ni Eva ang mga regular at malalaking halaga ng padala ni Nestor patungo sa isang ospital sa ibang bansa na nakapangalan sa isang tao na hindi niya kilala. Matapos umalis ni Doña Imelda, naglakad si Eva patungo sa kusina. Tumayo siya sa harap ng lababo at pinagmasdan ang kanyang wedding ring, ang gintong singsing na simbolo ng kanyang 15 taong pagkaalipin. Sa gitna ng katahimikan ng kusina, dahan-dahan niyang hinubad ang singsing. Wala nang luha, wala nang panginginig. Inilapag niya ang singsing sa gilid ng lababo, katabi ng mga tirang pagkain at basahan, na parang isang ordinaryong basura na wala nang halaga. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone sa ibabaw ng counter. Isang tawag mula kay Gabriel. Eva, kailangan mong pumunta sa opisina ko ngayon din. Ang boses ni Gabriel ay mababa ngunit puno ng urgensya. Nahanap ko na kung saan niya nilalagay ang pera. At Eva, hindi mo magugustuhan ang nahanap ko. Mas malala ito kaysa sa iniisip natin. Ang opisina ni Gabriel ay tila isang kuta sa gitna ng nagngangalit na digmaan. Sa loob ng silid na iyon, ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng aircon at ang bawat mabigat na paghinga ni Eva. Nakalatag sa ibabaw ng malawak na lamesang kahoy ang mga dokumentong nakuha ni Gabriel, mga papel na magsisilbing katibayan ng unti-unting pagpatay ni Nestor sa kinabukasan ng sarili nilang anak. Eva, tingnan mo ang mga entries na ito. Mahinang sabi ni Gabriel, ang kanyang boses ay puno ng pait. Itinuro niya ang isang serye ng malalaking transaksyon mula sa isang account na pamilyar kay Eva. This is Maya's Educational and Health Trust Fund. Ang pondong inilaan mo para sa maintenance ng puso niya at para sa pag-aaral niya. Dahan-dahang kinuha ni Eva ang mga papel. Ang bawat numero sa puting pahina ay tila naging mga patak ng dugo ni Maya sa kanyang paningin. Nakita niya ang petsa ng pag-withdraw, isang araw matapos mabili ni Nestor ang bagong luxury condo ni Clara sa Makati. Ang halagang kinuha ay eksaktong katumbas ng down payment ng unit na yon. Kinuha niya ang pera ni Maya, bulong ni Eva, ang kanyang tinig ay halos hindi marinig. Ang perang dapat ay magliligtas sa buhay ng anak ko kung sakaling kailanganin niya ang operasyon. Kinuha niya para lang ibili ng kama ang babaeng iyon. Ang pakiramdam ng pagguho ay hindi na lamang tungkol sa kanyang pagiging asawa. Ito ay tungkol sa kanyang pagiging ina. Naramdaman ni Eva ang matinding panunuyo ng kanyang lalamunan at ang unti-unting panlalamig ng kanyang mga paa. Ang hangin sa loob ng opisina ay tila naging siksik at mahirap lang hapin. Napahawak siya sa gilid ng lamesa nang maramdaman ang pag-ikot ng paligid. Bago pa man siya tuluyang matumba sa bigat ng katotohanan, naramdaman ni Eva ang isang mainit at matatag na kamay na humawak sa kanyang nanginginig na mga daliri. Si Gabriel, lumapit ito sa kanya, sapat na malapit upang maramdaman ni Eva ang kaligtasan sa presensya nito, ngunit may sapat na paggalang upang hindi siya mabigla. Hindi natin hahayaang mangyari ito, Eva. I promise you, hindi niya makukuha ang huling sentimo para sa anak mo, deklara ni Gabriel. Ang higpit ng hawak nito sa kamay ni Eva ay tila isang tahimik na panunumpa. Sa sobrang pagod ng kanyang kaluluwa, hindi na nag-atubili si Eva. Marahan niyang isinandal ang kanyang ulo sa balikat ni Gabriel. Ang bango ng kape at malinis na tela na nagmumula sa lalaki ay tila naging gamot sa kanyang sugatang puso. Hinayaan niyang dumaloy ang kanyang mga luha ng tahimik, binabasa ang mamahaling suit ni Gabriel, habang ang huli ay nanatiling nakatayo ng matuwid. Isang haligi na handang sumalo sa lahat ng kanyang bigat. Nang tumingala si Eva, makalipas ang ilang minuto, ang mga luha sa kanyang mga mata ay tila natuyo na ng apoy ng determinasyon. Wala nang bakas ng takot. Ang bawat bahagi ng kanyang pagkatao ay naging kasing tigas na ng asero. Gusto kong kunin lahat, Gabriel. Ang boses ni Eva ay malamig at puno ng awtoridad. Gusto kong bawiin ang bawat sentimong ninakaw niya. Gusto kong makita siyang naglalakad sa kalsada na wala kahit isang barya sa bulsa. He wants to play dirty? I will show him what it means to lose everything. Tumango si Gabriel, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng labis na paghanga sa tapang na ipinapakita ni Eva. Kung ganoon, magsisimula tayo sa annual stockholders meeting sa susunod na linggo. Doon natin siya tatapusin. Pag-uwi ni Eva sa kanilang mansyon ng gabing iyon, sinalubong siya ng isang nakabibinging katahimikan.
Ngunit nang dumaan siya sa kwarto ni Maya, nakita niyang bahagyang nakabukas ang pinto. Ang kanyang puso ay biglang tumalon sa kaba nang makita si Nestor na nakaupo sa tabi ng kama ng natutulog nilang anak. Hinahaplos ni Nestor ang buhok ni Maya habang bumubulong. "Soon, Maya, may bago ka ng tita na mag-aalaga sa iyo. She's fun and she has more energy than your mom. Magiging masaya tayo sa bago nating bahay." Nanigas si Eva sa kanyang kinatatayuan sa labas ng pinto. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang mga palad hanggang sa makaramdam siya ng sakit. Ang marinig ang asawa na unti-unti nang binubura ang kanyang presensya sa isipan ng kanyang sariling anak ang naging huling mitsa. Ang digmaan ay hindi na lamang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa kaluluwa ng kanyang pamilya. Ang halimuyak ng inihaw na karne at mamahaling alak sa loob ng dining room ay hindi sapat upang itago ang umaalingasaw na amoy ng pagtataksil. Nag-organisa si Nestor ng isang maliit na hapunan para sa ilang mahahalagang board members ng kumpanya at sa pagkakataong ito, hindi na niya itinago ang kanyang kawalan ng respeto. Sa tabi niya, sa upuang dapat ay para kay Eva, nakaupo si Clara. "Everyone, I want you to meet Clara, our new head of operations. She's the brain behind our latest expansion projects." Pagmamalaki ni Nestor, habang ang kanyang kamay ay prenteng nakapatong sa likod ng upuan ni Clara. Si Eva ay nanatiling nakatayo sa gilid, suot ang kanyang puting apron sa ibabaw ng isang simpleng damit. Para sa mga bisita, siya ang asawang abala sa pagpapakain sa kanila, ngunit para kay Nestor at Clara, siya ay isang katulong na walang boses. Nakita ni Eva ang mapanuring tingin ng mga board members, lalo na ni Mr. Sai, ang pinakamatandang kasapi ng board na kilala sa pagiging traditional. "Tita, pakidagdagan nga ng wine yung glass ni Mr. Sai. Masyadong matagal ang serbisyo, baka nauuhaw na ang mga bisita ni Nestor." Utos ni Clara, ang kanyang boses ay tila isang latigo na humahampas sa dangal ni Eva sa harap ng lahat. Hindi sumagot si Eva. Lumapit siya ng may marahang hakbang at sinalinan ang baso ni Mr. Sai. Ang kanyang mga kamay ay matatag, walang panginginig, kahit na ang bawat selula sa kanyang katawan ay nagnanais ng sumabog. Nang tignan niya si Mr. Sai, nakita niya ang isang kakaibang kislap sa mga mata ng matanda. Isang halo ng gulat at pagkadismaya sa inasal ni Clara. "And oh, tita, paki-check naman yung dessert sa kitchen. Make sure it's perfect, okay? Nestor hates mistakes." Dagdag pa ni Clara bago humagikik ng mahina. Sa gitna ng tawanan ng mga bisita, sinadyang tabigin ni Clara ang kanyang tinidor. Ang tunog ng bakal na tumama sa sahig ay tila isang hudyat. Yumuko si Eva para pulutin ito, isang kilos ng pagpapakumbaba na inaasahan ng lahat. Ngunit nang nasa ilalim na siya ng lamesa, naramdaman ni Eva ang isang matulis at masakit na pressure sa kanyang mga daliri. Sinadyang tapakan ni Clara ang kamay ni Eva gamit ang matulis na takong ng kanyang sapatos. Naramdaman ni Eva ang pagbaon ng takong sa kanyang balat, ang hapdi na tila isang karayom na tumatagos sa kanyang buto. Ang kanyang hininga ay tumigil, at ang kanyang panga ay nagtagis sa tindi ng sakit. Ngunit hindi siya dumaing. Hindi niya binigyan si Clara ng kasiyahang makita siyang nasasaktan. Sa halip, habang nakaluhod pa rin, inangat ni Eva ang kanyang paningin at tumingin ng diretso sa mga mata ni Clara mula sa ilalim ng lamesa. Ang kanyang mga mata ay malamig, walang emotion, na tila ba kinakabisado ang bawat linya sa muka ng babaeng wawasakin niya. "Pasensya na, Clara, masyadong madulas ang sahig." Mahinang sabi ni Eva, pagtayo niya, ang kanyang boses ay kasing lamig ng yelo. Mabilis niyang itinago ang kanyang nasugatang kamay sa loob ng bulsa ng kanyang apron. Naramdaman niya ang malagkit na likido ng dugo na nagsimulang dumaloy, ngunit nanatili siyang tuwid. Naglakad siya patungo sa kusina nang hindi man lang lumingon. Sa loob ng kusina, sumandal si Eva sa lababo. Ipinikit niya ang kanyang mga mata habang nilalasap ang bawat pintig ng sakit sa kanyang daliri. Ang bawat sugat na tinatanggap niya ngayon ay tila nagiging gasolina sa apoy ng kanyang determinasyon. Kaunti na lang, bulong niya sa sarili. Kaunti na lang at matatapos din ang lahat ng ito. Paglipas ng isang oras, habang ang mga bisita ay abala pa rin sa pag-uusap sa baba, nagpa siya si Eva na umakyat sa itaas para tignan ang natutulog na si Maya. Ngunit pagdating niya sa tapat ng kanilang master bedroom, nakita niyang bahagyang nakabukas ang pinto. Ang kanyang puso ay tila tumalon sa kanyang lalamunan. Doon, sa loob ng silid, nakita niya si Clara. Ang babae ay hindi na nagpapanggap.
Mabilis nitong kinakalikot ang keypad ng kanyang personal na vault na nakatago sa loob ng closet. Narinig ni Eva ang isang mahinang tunog ng mekanismo, isang pag-click na nagpapahiwatig na matagumpay na nabuksan ni Clara ang vault. Nanigas si Eva sa kanyang kinatatayuan. Sa loob ng vault na iyon nakatago ang mga huling alahas na pamana ng kanyang pamilya at ang mga dokumentong hindi dapat makita ng sinuman. Ang bawat tibok ng puso ni Eva ay tila isang mabilis na tambol na umaalingaw-ngaw sa kanyang mga pandama habang nakasandal siya sa pader, hindi gumagawa ng kahit anong ingay. Mula sa bahagyang nakabukas na pinto, pinanood niya ang bawat galaw ni Clara sa loob ng kanilang master bedroom. Ang mga mata ni Clara ay nagniningning sa sakim habang hinahaplos ang mga mamahaling hiyas na nakuha nito sa loob ng vault. Poor Tita Eva, napakaraming alahas, pero walang kwenta ang buhay. Bulong ni Clara sa sarili habang isinisilid ang isang pares ng hikaw na brilyante sa kanyang bulsa. Mabilis nitong isinara ang pinto ng vault at lumabas ng silid ng may mapang-asar na ngiti. Hindi alam na ang tunay na kayamanang hinahanap ni Nestor ay hindi nakatago sa likod ng keypad na iyon. Nang masiguro ni Eva na wala na ang babae, dahan-dahan siyang pumasok sa silid. Hindi siya tumingin sa vault. Sa halip, lumuhod siya sa gilid ng kanilang kama at dahan-dahang itinaas ang isang bahagi ng carpet. Doon, sa ilalim ng isang maluwag na piraso ng sahig, kinuha niya ang isang luma at naninilaw na folder. Ito ang Clause Pito B, ang dokumentong kinalimutan na ni Nestor, ngunit siyang magsisilbing mitya ng kanyang pagbagsak. Kinabukasan, sa loob ng isang tahimik at malawak na library, nagtagpo ang mga mata ni na Eva at Gabriel. Ang katahimikan ng paligid ay tila isang kanlungan para sa kanilang dalawa. Iniabot ni Eva ang folder ng walang imik. Ang kanyang mga kamay ay matatag na ngayon. Habang binabasa ni Gabriel ang mga pahina, ang kanyang mga mata ay unti-unting lumaki sa gulat. Eva, alam mo ba ang hawak mo? This is an irrevocable trust established 10 years ago. Para umiwas sa buwis at protektahan ang kumpanya mula sa mga creditors, ipinangalan ni Nestor ang 60% ng core holding shares sa pangalan mo bilang nag-iisang signatory. Anong ibig sabihin niyan, Gabriel? Tanong ni Eva. Ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. Ibig sabihin, sa loob ng 10 taon, akala ni Nestor ay siya ang hari. Ngunit sa ilalim ng batas, ikaw ang may-ari ng trono. Ang bawat pirma na ginawa mo noon ay hindi lang basta pag-aproba. Ikaw ang nagbibigay ng buhay sa bawat galaw ng Macareg Logistics. Without your final consent in a formal board resolution, Nestor is just a manager. He can't sell, he can't transfer, and he definitely can't kick you out. Paliwanag ni Gabriel, ang kanyang boses ay puno ng paghanga. Isang mahina at mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Eva. Ito ay isang tawang puno ng pait, ngunit may kasamang kalayaan. Sa lahat ng pagkakataong minaliit siya ni Nestor, sa lahat ng gabing tinawag siyang stupid wife, ang asawa pala niya ang siyang nagbigay sa kanya ng sandata na tatapos sa kanya. Ang kanyang kamangmangan sa sarili niyang kapangyarihan ang naging proteksyon ni Eva. He underestimated me, Gabriel. Akala niya dahil naging martir ako, naging bulag na rin ako, sabi ni Eva habang nakatitig sa kawalan. Ngayon, kailangan nating maging maingat. Hihingin niya ang huling pirma mo bago ang annual stockholders meeting. Doon niya balak formal na ilipat ang lahat sa dummy corporation niya. Kapag nakuha niya ang pira-pirasong pirma mo, doon ka lang mawawalan ng kapangyarihan, paalala ni Gabriel habang hinahawakan ng bahagya ang balikat ni Eva para bigyan ito ng lakas. Pag-uwi ni Eva ng gabing iyon, sinalubong siya ng isang madilim at mabigat na atmosfera. Nakaupo si Nestor sa dulo ng dining table. Ang ilaw mula sa chandelier ay gumagawa ng mahahaba at nakatatakot na anino sa kanyang mukha. May nakalapag na makapal na kontrata sa harap nito at sa tabi ng papel ay isang gintong pluma. Eva, maupo ka. I've been waiting for you. Ang boses ni Nestor ay malambing ngunit may kasamang kakaibang pilit. May huling dokumento tayong kailangang ayusin. It's for Maya's future inheritance. Sign this and everything will be perfect for us. Magiging masaya na tayo, promise. Tumingin si Eva sa pluma, pagkatapos ay sa mga mata ni Nestor na puno ng panlilinlang. Naramdaman niya ang lamig ng kontrata na tila ba isang bitay na naghihintay sa kanyang leeg. Ang gintong pluma sa ibabaw ng mesa ay tila isang nakatutok na balisong sa lalamunan ni Eva. Pinagmasdan niya ang mukha ni Nestor. Ang mukha na dati ay tanging liwanag ng kanyang buhay,
ngunit ngayon ay naging larawan na ng kasakiman. Ang bawat salita nito tungkol sa kinabukasan ni Maya ay parang lason na itiniturok sa kanyang pandama. Nestor, can I read it first? Medyo malabo na ang paningin ko ngayon at tila sumasakit ang ulo ko sa pagod mula sa party kagabi. Mahinang sabi ni Eva, ang kanyang boses ay puno ng pagpapanggap na kahinaan. Agad na kumunot ang noo ni Nestor. Ibinagsak nito ang kanyang likod sa upuan at bumuga ng malakas ng hangin. Reading it first? After 15 years, Eva, ngayon ka pa ba magdududa? This is just standard procedure. Masyado kang nagpapadala sa pagod mo. Just sign it so we can both move on with our lives. Please, Nestor, just one night. Basahin ko lang at pipirmahan ko bukas ng umaga. Pagsusumamo ni Eva, pilit na itinatago ang nanginginig niyang mga kamay sa ilalim ng mesa. Marahas na tumayo si Nestor, dahilan upang umurong ang upuan at lumikha ng isang matinis na tunog sa sahig. Fine, but make sure it's signed before I leave tomorrow. Masyado ka nang nagiging mahirap kausap, Eva. Imbes na mapabilis ang lahat, ikaw pa ang nagpapatagal. Hindi na hinintay ni Nestor ang sagot ni Eva. Kinuha nito ang kanyang jacket at lumabas ng bahay. Mabilis na pinaandar ang sasakyan upang pumunta sa lugar kung saan alam ni Eva na naroon ang tunay nitong kaligayahan, sa kondo ni Clara. Naiwan si Eva sa gitna ng madilim na sala. Ang katahimikan ng bahay ay tila isang mabigat na kumot na sumasakal sa kanya. Napaupo siya sa sahig, ang kanyang likod ay nakasandal sa malamig na pader, at ang kanyang mga luha ay muling naglandas. Sa kabila ng hawak niyang alas, ang bigat ng pagtataksil at ang pag-iisa ay tila unti-unting lumulunod sa kanya. Ngunit ang katahimikan ay nabasag ng isang mahinang katok sa pinto. Isang katok na hindi mapilit, kundi banayad at puno ng pag-iingat. Nang buksan ni Eva ang pinto, sinalubong siya ng mga matang puno ng kalinga. Si Gabriel, basang-basa ang buhok nito dahil sa ambon sa labas, at may dala itong maliit na paper bag na may amoy ng mainit na tinapay at kape. Naisip ko na baka hindi ka pa kumakain. I brought you some bibingka from that old bakery we used to visit. Alam kong yun ang comfort food mo. Ang boses ni Gabriel ay tila isang musika na nagpatahimik sa bulyaw ni Nestor sa kanyang isipan. Inanyayahan ni Eva si Gabriel sa balkonahe. Doon, sa ilalim ng madilim na langit, tahimik silang kumain. Walang mga salitang kailangan. Ang presensya ni Gabriel ay sapat na upang pakalmahin ang nagngangalit na emosyon ni Eva. Nang dumaan ang isang malamig na ihip ng hangin, hindi napigilan ni Eva ang manginig. Agad na kumilos si Gabriel. Hinubad nito ang kanyang makapal na coat at dahan-dahang ipinatong sa balikat ni Eva. Naramdaman ni Eva ang bigat at init ng tela. At ang amoy ni Gabriel, amoy ng kalinisan, katapatan at seguridad, ay tila isang yakap na matagal na niyang hinahanap. You don't have to carry the whole world alone, Eva. I'm here, always, bulong ni Gabriel. Sa sobrang kapayapaan na hatid ng sandaling iyon, hindi na malaya ni Eva na unti-unti nang bumibigat ang kanyang mga pilik mata. Isinandal niya ang kanyang ulo sa balikat ni Gabriel, ang kanyang paghinga ay naging regular at kalmado. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, nakatulog si Eva nang may pakiramdam ng tunay na kaligtasan. Pinagmasdan siya ni Gabriel nang may labis na pagmamahal. Ang kanyang kamay ay nanatiling nakahawak sa gilid ng upuan. Iniingatan na huwag magising ang babaeng nagpapatibok ng kanyang puso. Ngunit ang kapayapaang iyon ay panandalian lamang. Kinaumagahan, bago pa man magising ang araw, nabulabog ang katahimikan ng isang malakas na tunog ng cellphone sa ibabaw ng lamesa. Nang sagutin ito ni Eva, ang boses sa kabilang linya ay puno ng takot. Mrs. Macaraeg, isinugod po si Maya sa clinic ng school. Nag-collapse po siya habang nasa gitna ng klase. Please, pumunta na po kayo rito ngayon din. Nabitawan ni Eva ang kanyang cellphone. Ang balita ay tila isang kidlat na tumama sa kanyang puso. Winawasak ang huling bakas ng kapayapaan na natitira sa kanya. Huwag mong idahilan ng bata para lang magpapansin, Eva. Masyado ka ng desperada. Ang boses na yon ni Clara sa kabilang linya ay tila isang malupit na sampal na yumanig sa buong pagkatao ni Eva. Habang nakatayo sa malamig na pasilyo ng ospital, pinagmamasdan ni Eva sa loob ng glass window si Maya na nakahiga sa kama. Maraming tubo ang nakakabit sa maliit nitong katawan. Ang bawat mahinang tunog ng heart monitor ay tila bawat pintig ng kanyang sariling puso na unti-unti nang nawawalan ng lakas. Nasaan si Nestor?
Ibigay mo sa kanya ang telepono, Clara. Ang anak niya ang nakataya rito. Ang boses ni Eva ay nanginginig sa galit at pait. Busy siya, tita. We are celebrating a very important deal right now. Huwag kang istorbo, at please stop using Maya's health as a script. Masyado ng gasgas. Kasunod nito ay ang tunog ng pagkaputol ng linya. Nabitawan ni Eva ang kanyang cellphone sa sahig ng ospital. Ang katahimikan sa pasilyo ay tila naging siksik at nakakabingi. Lumapit sa kanya ang doktor. Ang mukha nito ay puno ng seryosong pag-aalala. Ipinaliwanag nito na ang pag-collapse ni Maya ay hindi lamang dahil sa mahinang puso nito, kundi dahil sa matinding stress at anxiety. Narinig pala ng bata ang lahat ng masasakit na salita ni Nestor at ang presensya ni Clara sa loob ng kanilang bahay. Ang lason ng kanilang kataksilan ay pumasok na sa sistema ng kanyang inosenteng anak. Sa sandaling iyon, ang huling bakas ng pagiging martir sa puso ni Eva ay tuluyang namatay. Ang bawat luha niya ay tila naging apoy na nagpapatigas sa kanyang paninindigan. Wala nang puwang para sa awa. Wala nang puwang para sa pag-aalinlangan. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan si Gabriel. Ang kanyang boses ay malamig, matatag, at kasing talas ng isang labaha. Gabriel, ituloy na natin bukas sa board meeting. Wala nang atrasan. Gusto kong makita ang bawat piraso ng kanilang kasakiman na gumuho sa harap ko. Kinagabihan, umuwi si Nestor sa bahay. Amoy alak ito at puno ng kayabangan ang bawat hakbang. Nang makita niya si Eva na nakaupo sa dilim sa sala, agad siyang nagmura. Bakit hindi ka pa nakapirma sa kontrata? Alam mo bang dahil sa katamaran mo, muntik nang maunsyami ang expansion natin? Sigaw ni Nestor habang ibinabagsak ang folder sa mesa. Pirman mo na yan ngayon din, Eva. Pagod na ako sa mga drama mo. Dahan-dahang tumayo si Eva. Sa ilalim ng malamig na ilaw ng chandelier, nagkunwari siyang umiiyak. Ibinaba niya ang kanyang balikat, hinayaang manginig ang kanyang labi, at nagmukhang isang babaeng tuluyan nang nawalan ng pag-asa. Sana ay maging masaya ka, Nestor. Sana ay sapat na ito para patawarin mo ako sa lahat ng pagkukulang ko. Bulong ni Eva, ang kanyang boses ay tila isang pagsuko. Kinuha niya ang gintong pluma. Sa harap ni Nestor, dahan-dahan siyang lumagda sa dokumento. Ngunit sa likod ng kanyang mapanuring mga mata, alam ni Eva ang kanyang ginagawa. Gumamit siya ng isang pekeng pirma, isang pirma na may maling middle initial at bahagyang binagong estilo na itinuro sa kanya ni Gabriel. Isang pirma na magmumukhang totoo sa paningin ng isang taong bulag sa sariling kayabangan, ngunit walang anumang legal na bisa sa oras na suriin ito ng mga eksperto. Ayan na, Nestor, sa iyo na ang lahat, sabi ni Eva habang iniabot ang folder. Isang matagumpay na ngisi ang lumitaw sa mga labi ni Nestor. Kinuha niya ang folder ng walang pasasalamat at mabilis na tumalikod. Diyan ka nababagay, Eva. Sa pagsunod lang sa akin. Bukas pagkatapos ng meeting, opisyal na nating tatapusin ang kasal na ito. Pinanood ni Eva ang pag-alis ni Nestor patungo sa kanyang kwarto. Ang kanyang mukha na kanina ay punong-puno ng pagsuko, ay biglang naging kasing lamig ng yelo. Ang bawat hakbang ni Nestor sa loob ng bahay na iyon ay tila bawat huling segundo ng kanyang malayang buhay. Paano kaya haharapin ng isang haring mapang-api ang sandaling malaman niyang ang kanyang trono ay gawa lamang sa buhangin na unti-unti nang tinatangay ng agos? Ang katahimikan sa loob ng mansyon ng mga makaraeg ng umagang iyon ay tila isang mabigat na kumot na nagbabadya ng isang malakas na bagyo. Wala ang pamilyar na halimuyak ng sinangag at mainit na kape na 15 taon nang inihahanda ni Eva tuwing pagsikat ng araw. Sa halip, ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng aircon at ang mabagal na pagtibok ng orasan sa pader, na tila binibilang ang bawat natitirang segundo ng isang kasinungalingan. Pumasok si Nestor sa kusina, nakasuot na ng kanyang mamahaling suit, at agad na kumunot ang noo nang makitang walang nakahain sa lamesa. Eva, bakit wala pang pagkain? Late na ako para sa stockholders meeting at kailangan ko pang i-review ang huling documents na pinirmahan mo kagabi. Sigaw nito habang marahas na binubuksan ang refrigerator. Walang sumagot. Ang kusina ay nanatiling malamig at walang buhay. Nagmura ng mahina si Nestor, kinuha ang kanyang folder, at lumabas ng bahay ng padabog. Hindi man lang napansing hindi lumabas si Eva mula sa kwarto nito para ihatid siya sa pinto tulad ng nakasanayan. Ang kanyang pagmamataas ang naging piring sa kanyang mga mata. Hindi niya nakita ang unti-unting pagkalas ng mga kadenang matagal na niyang iginapos sa kanyang asawa.
Sa loob ng kanyang silid, nakatayo si Eva sa harap ng isang malaking salamin. Hindi na niya suot ang maluluwag na damit pambahay na laging pumapawi sa kanyang ganda. Sa halip, isinuot niya ang isang eleganteng pulang suit. Isang damit na binili niya 10 taon na ang nakalilipas bago siya tuluyang naging anino ni Nestor. Ang kulay nito ay kasing tingkad ng dugo at kasing tapang ng apoy. Habang isinasara niya ang mga butones ng kanyang jacket, naramdaman ni Eva ang pagbabalik ng lakas sa kanyang mga kalamnan. Ang damit na ito ay tila isang armor, isang proteksyon na nagpapaalala sa kanya kung sino ang tunay na Evangeline Macaraeg bago siya naging martir. Kinuha niya ang kanyang lipstick, ang parehong kulay ng pula na minsan nang sinabi ni Nestor na masyadong palengkera at hindi kagalang-galang. Dahan-dahan niya itong ipinahid sa kanyang mga labi, ang kanyang kamay ay matatag at walang bakas ng pag-aalinlangan. Sa bawat haplos ng kulay sa kanyang mukha, tila binubura niya ang lahat ng latay ng pambabaliwala at panunupil na dinanas niya sa loob ng 15 taon. Ang kanyang mga mata, na dati ay laging puno ng pag-aalala, ay naging kasing lamig na ngayon ng yelo. Bumukas ang pinto ng kanyang kwarto at pumasok si Maya, dahan-dahan ang bawat hakbang dahil sa kahinaan ng katawan. Huminto ang bata at tinitigan ng kanyang ina nang may labis na pagkamangha. "Mama ko, you look like a queen," bulong ni Maya. Ang kanyang maliit na mukha ay nagliwanag. Lumuhod si Eva at niyakap ng mahigpit ang kanyang anak. "Para sa atin ito, Maya, hinding-hindi na tayo matatakot muli," bulong niya sa anak bago hinalikan ang noo nito at ibinilin sa kanyang pinagkakatiwalaang yaya. Paglabas ni Eva ng gate, naroon na si Gabriel, nakasandal sa kanyang sasakyan. Natigilan ang lalaki nang makita ang anyo ni Eva. Ang paghanga sa kanyang mga mata ay hindi maikakaila. Isang uri ng pagtingin na nagbibigay ng halaga sa kanyang pagkatao na hindi kailanman nagawa ni Nestor. "Handa na ang Reyna," sabi ni Gabriel. Ang kanyang boses ay mababa ngunit puno ng determinasyon. Binuksan niya ang pinto ng sasakyan para kay Eva nang may labis na paggalang. "Higit pa sa handa, Gabriel, ngayong araw tatapusin natin ang lahat ng ito," sagot ni Eva habang sumasakay. Habang umaandar ang sasakyan papalayo sa mansyon, tiningnan ni Eva ang bahay sa huling pagkakataon. Sa pamamagitan ng side mirror, ang bawat bintana at bawat pader na naging saksi sa kanyang mga lihim na pagluha ay unti-unting lumiliit sa kanyang paningin. Iniwan niya ang kulungang iyon nang walang anumang pagsisisi. Ang hangin na pumasok mula sa bahagyang nakabukas na bintana ng sasakyan ay tila isang hudyat ng kalayaan, isang kalayaan na bibilhin niya sa pamamagitan ng katotohanan at hustisya. Ngunit sa kabila ng kanyang katapangan, may isang maliit na bahagi ng kanyang puso ang kumakaba. Alam niyang sa loob ng boardroom, hindi lang pera at kumpanya ang nakataya, kundi ang huling laban para sa kanyang dangal. Mapapansin kaya ni Nestor ang bitag bago pa man ito masara? Huminto ang sasakyan sa harap ng matayog na gusali ng kumpanya. Ang mga tao sa lobby ay nagsimulang magbulungan nang makita ang pagbaba ng isang babaeng nakapula. Ang bawat hakbang ay may kasamang tunog ng sapatos na tumatama sa marmol na sahig. Tila isang hudyat ng paparating na unaw. Ang halakhak sa loob ng boardroom ay tila isang nakabibinging ingay na tumigil nang biglang bumukas ang malaking pinto. Ang lahat ng mata ay lumingon sa pintuan kung saan nakatayo si Eva. Ang kanyang pulang suit ay tila isang nag-aapoy na bandila sa gitna ng silid na puno ng mga lalaking nakasuot ng itim at abo. Ang tunog ng kanyang mga takong sa makinis na sahig ay tila bawat madiin na pintig ng orasan, regular at walang takot. Nanigas si Nestor sa kanyang upuan sa dulo ng mahabang lamesa. Ang hawak niyang kopita ng wine ay bahagyang nayanig. Sa tabi niya, si Clara ay mabilis na nag-ayos ng upo. Ang mukha nito ay napalitan ng gulat at pagkairita. "Eva, anong ginagawa mo rito? This is a private meeting for the board members and key officers only. Umalis ka na bago pa ako tuluyang mapahiya sa kanila." Sigaw ni Nestor, ang kanyang boses ay puno ng pait at kaba na pilit niyang itinatago sa likod ng galit. Hindi huminto si Eva. Naglakad siya patungo sa kabilang dulo ng lamesa, direkta sa tapat ni Nestor. Ang bawat hakbang niya ay may kasamang awtoridad na hindi kailanman nakita ng mga taong naroon. Ang hangin sa loob ng silid ay tila naging siksik. Bawat hininga ng mga board member ay tila pigil habang pinapanood ang tensyon sa pagitan ng mag-asawa. "Private meeting, Nestor.
Pinag-uusapan niyo ang kumpanya ko at aalis ako. Ang boses ni Eva ay mababa ngunit umaalingaw-ngaw sa buong silid. Tumawa ng mapangasar si Clara. Ang kanyang boses ay tila isang matinis na tunog ng gasgas na plaka. Tita, I think you're having a breakdown. Baka nakalimutan mo, you signed the papers kagabi. You transferred everything to M Global. Wala ka ng boses dito. Security, please escort this woman out. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Eva. Ang tinutukoy mo bang papel ay ang may pirma na hindi ko naman pag-aari? Sa sandaling iyon, bumukas muli ang pinto at pumasok si Gabriel. May dala itong isang makapal na asul na folder. Ang presensya ng kilalang abogado ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa nag-aapoy na kayabangan ni Nestor. Good morning, gentlemen, bati ni Gabriel, habang inilalatag ang mga dokumento sa gitna ng lamesa. I am Attorney Gabriel, representing Mrs. Evangeline Macaraeg. Ang dokumentong hawak ni Mr. Macaraeg ay walang legal na bisa. Ang pirma roon ay peke at mayroon kaming katibayan na ang aking kliyente ay biktima ng panlilinlang at intimidation. Anong kalokohan ito? Sigaw ni Nestor habang mabilis na binubuksan ang folder na hawak niya. Ang kanyang mga daliri ay nagsimulang manginig nang makita ang pirma sa huling pahina. Sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng boardroom, malinaw na makikita ang maling middle initial at ang bahagyang pagkakaiba ng mga kurba ng letra. Ngunit higit pa sa pira-pirasong papel na iyan, patuloy ni Eva, ang kanyang mga mata ay matalim na nakatitig kay Nestor. Gentlemen, gusto ko kayong ipakilala sa Clause 7B ng ating Original Trust Agreement, 10 taon na ang nakalilipas. Ang Macaraeg Logistics ay hindi pag-aari ni Nestor Macaraeg. 60% ng core holding shares ay nasa ilalim ng isang irrevocable trust, kung saan ako ang nag-iisang signatory. Sa madaling salita, Nestor, you are just an employee. At ako ang boss mo. Ang buong silid ay nabalot ng isang nakabibinging katahimikan. Ang mga board members ay nagsimulang magbulungan, ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkagulat at pagtataka. Si Nestor ay napaupo ng malakas. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Tila ba ang lahat ng dugo sa kanyang katawan ay biglang natuyo. Ang kanyang panga ay nanginginig at ang pawis ay nagsimulang mamuo sa kanyang noo. Niloloko niyo ako! Ako ang nagtayo nito! Ako ang nagpakapagod! Bulyaw ni Nestor, ngunit ang kanyang boses ay wala na ngayong awtoridad. Ito ay tila isang pagsusumamo ng isang taong nalulunod. Itinayo mo gamit ang puhunan ng pamilya ko, Nestor. Banat ni Eva, ang bawat salita ay parang isang dagok sa dangal ng asawa. Naging anino ako para sumikat ka. Hinayaan kong tapakan mo ang dignidad ko dahil naniwala ako sa pamilyang binuo natin. Pero ang aninong ito ang may hawak ng pondo na kinukuha mo para sa luho ng kabit mo. Sa tindi ng galit at kahihiyan, biglang tumayo si Clara. Ang kanyang mukha ay namumula sa puot. You bitch! Sinisira mo ang lahat! Sigaw nito habang mabilis na lumalapit kay Eva, itinaas ang kanyang kamay upang sampalin ang asawa ng kanyang boss. Ngunit bago pa man dumapo ang palad ni Clara, mabilis na nahuli ni Eva ang pulso ng dalaga. Ang higpit ng hawak ni Eva ay sapat na para mapangiwi sa sakit si Clara. Ipinakita ni Eva ang isang uri ng lakas na hindi kailanman inasahan ng sino man sa loob ng silid na iyon. Huwag mo akong susubukan, Clara, bulong ni Eva, sapat na malakas para marinig ng lahat. Hindi na ako ang babaeng pwedeng mong tapakan ng carpet. Tapos na ang oras nyo. Binitawan ni Eva ang kamay ni Clara ng marahas, dahilan upang mapaatras ang dalaga at halos matumba sa gilid ng mesa. Inilabas ni Eva ang isa pang makapal na folder mula sa kanyang bag at ibinagsak ito sa gitna ng lamesa. Ang tunog ng pagbagsak ng mga papel ay tila isang hatol ng kamatayan para sa karera ni Nestor. Ngayon, pag-usapan natin ang mga ninakaw mo sa kumpanya at ang perang kinuha mo sa medical fund ng sarili mong anak. Ang bawat pahinang lumabas mula sa folder na ibinagsak ni Eva ay tila mga hatol ng kamatayan na kumalat sa ibabaw ng mahabang lamesa ng boardroom. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging siksik. Bawat hininga ng mga board members ay tila pigil habang sinusuri ang mga bank statements at audit reports na nagpapatunay sa malawakang pagnanakaw ni Nestor. Ano ito, Nestor? Ang boses ni Mr. Sai ay mababa ngunit puno ng puot. Ipinakita niya ang isang report kung saan malinaw na nakasulat ang paglilipat ng pondo mula sa retirement fund ng mga empleyado patungo sa account ni Clara. We trusted you. Akala namin ay para sa kumpanya ang lahat ng sakripisyo mo,
pero ginagawa mo kaming gatasan para sa luho ng babaeng ito? No, Mr. Sai. Manipulated ang mga documents na yan. Sinisira lang ako ni Eva dahil sa selos. Pagsisinungaling ni Nestor, ang kanyang boses ay pumipiyok na sa takot. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik kay Eva at sa mga board members, naghahanap ng anumang butas para makatakas. Ngunit ang huling dagok ay nanggaling kay Eva. Lumapit siya kay Nestor. Ang kanyang pulang suit ay tila naglalabog na apoy sa paningin ng asawa. Hindi lang pera ng kumpanya ang kinuha mo, Nestor. Ang perang nakalaan para sa operasyon ng puso ni Maya. Ang perang para sa kaligtasan ng sarili mong anak, kinuha mo para ibili ng kondo ang kabit mo. Isang sama-samang pagsinghap ng gulat ang umaling-awngaw sa boardroom. Maging ang mga board members na dati ay neutral, ay napailing sa tindi ng kawalan ng moralidad ni Nestor. Nang maramdaman ni Clara na tuluyan ng lumulubog ang barko, biglang nagbago ang anyo nito. Binitawan niya ang braso ni Nestor at umatras ng bahagya. Ang kanyang mukha ay nagkunwaring puno ng gulat at takot. Wala akong alam dyan. Nestor told me those were his bonuses. Sabi niya sa akin, legal ang lahat ng perang binibigay niya. I was a victim too. Ano, Clara, ikaw ang nag-utos sa akin na bilisan ang paglipat ng pondo dahil gusto mo nang lumipat sa bagong unit. Bulyaw ni Nestor. Lumingon siya sa kanyang kabit ng may nanlilisik na mga mata. Don't you dare play innocent with me, you gold digger. Kasinungalingan, you forced me, Nestor. You manipulated me. Sigaw ni Clara pabalik. Ang dalawang kontrabida ay nagsimulang mag-away sa harap ng lahat. Nagbabatuhan ng mga akusasyon at sumisigaw ng masasakit na salita. Para kay Eva, ang panonood sa kanila ay tila isang mapait na catharsis. Ang mga taong nagtulong-tulungan para durugin siya ay sila-sila na rin ang nagwawasak sa isa't isa ngayon. Enough! Sigaw ni Mr. Sai habang hinahampas ang lamesa. Security, please escort Mr. Makarig and this woman out of the building. As of this moment, Nestor, you are terminated. We will file a criminal case for estafa and qualified theft against both of you. Habang hinihila ng mga security guards si Nestor, dahan-dahang lumapit si Eva kay Clara. Bago pa man makagalaw ang babae, mabilis na iniabot ni Eva ang kanyang kamay at marahas na hinablot ang kwintas na perlas sa leeg nito. Narinig ang mahinang tunog ng pagkapigtas ng ilang hibla ng buhok ni Clara, kasunod ang kanyang pag-ungol sa sakit. Ang perlas na ito ay sumisimbolo sa dangal ng aking ina. Bulong ni Eva habang mahigpit na hawak ang kwintas. Hinding-hindi ito dapat nadidikit sa balat ng isang magnanakaw. You'll pay for this, Eva. Ipapapatay kita. Sigaw ni Nestor habang pilit na kumakawala sa mga guards. Ang kanyang mukha ay namumula. Ang kanyang ugat sa leeg ay tila puputok na sa tindi ng galit at kahihiyan. Nanatiling nakatayo ng tuwid si Eva, pinapanood ang pagkaladkad sa dalawa palabas ng boardroom. Ang tunog ng pagsasara ng malaking pinto ay tila naging hudyat ng pagtatapos ng isang mahabang bangungot. Eva, tawag ni Gabriel habang lumalapit sa kanya. Inilagay nito ang kanyang kamay sa likod ni Eva, isang tahimik na suporta. Tapos na ang unang laban. You did it! Huminga ng malalim si Eva. Ang kanyang dibdib ay punong-puno ng emosyon na hindi niya mailabas. Tumingin siya sa bintana ng boardroom, sa malawak na syudad ng Manila, na tila nagsisimula ng magliwanag. Ang bigat na 15 taon niyang dinala ay tila unti-unti nang naglalaho. Ngunit sa kabila ng tagumpay, alam ni Eva na hindi pa rito nagtatapos ang lahat. Habang hinihila palabas si Nestor, may huling sinigaw ang asawa na nag-iwan ng isang malamig na kaba sa kanyang puso. Hindi pa tayo tapos, Eva. Sisirain kita. Hinding-hindi mo makukuha ang divorce na gusto mo. Lumipas ang ilang linggo na tila isang mabagal na paghupa ng baha. Ang kumpanyang Makarig Logistics ay unti-unti nang bumabangon sa ilalim ng matalinong pamumuno ni Eva, habang ang balita tungkol sa pagbagsak ni Nestor ay naging maugong na usap-usapan sa bawat kanto ng Makati. Ang lahat ng bank accounts nito ay pansamantalang naka-freeze dahil sa mga nakasampang kaso, at ang mga ari-ariang akala niya ay sa kanya ay unti-unti nang binabawi ng korte. Isang hapon, habang ang langit ay nagdidilim at nagbabadyang umulan, isang luma at maduming sasakyan ang huminto sa harap ng malaking gate ng mansyon. Lumabas mula rito ang isang lalaking halos hindi na makilala. Ang dating makinis at mamahaling suit ni Nestor ay napalitan ng isang gusot at maduming kamiseta. Ang kanyang buhok ay magulo at ang kanyang mga mata ay puno ng puyat at desperasyon. Wala na si Clara sa tabi niya.
Nang malamang wala ng perang makukuha at nahaharap sa mahabang pagkakakulong, iniwan siya ng dalaga ng walang pasabi, tinangay ang lahat ng cash na naiwan sa kondo bago pa ito masis ng bangko. Ang dakilang pag-ibig na ipinagmalaki ni Nestor ay naglaho na parang bula nang mawala ang kinang ng salapi. Eva, kausapin mo ako! Sigaw ni Nestor habang pilit na niyayanig ang rehas ng gate. Ang tunog ng bakal na tumatama sa isa't isa ay umaalingaw sa tahimik na subdivision. Dahan-dahang lumabas si Eva mula sa loob ng bahay. Balot siya ng isang puting shawl at ang kanyang mukha ay kasing kalmado ng isang lawa pagkatapos ng bagyo. Hindi siya lumapit ng husto. Nanatili siyang may distansya. Pinagmamasdan ng lalaking 15 taon niyang pinagsilbihan. Eva, please. Nagmamakaawa ako. Wala na akong matuluyan. Pinapalayas na ako sa apartment ko. Pati ang mga kaibigan ko, hindi na sinasagot ang mga tawag ko. Ang boses ni Nestor ay basag, puno ng panginginig. Utang na loob, Eva. Isipin mo ang pinagsamahan natin. Isipin mo ang pamilya natin. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Eva. Utang na loob, Nestor? Iyan na naman ba ang gagamitin mong sandata? Eva, nagkamali ako. Si Clara, niloko niya ako. Ikaw lang ang tunay na nagmahal sa akin. Please, patawarin mo ako. Hayaan mo lang akong pumasok kahit sa guest room lang. Gagawin ko ang lahat. Magbabago ako. Umiiyak na si Nestor. Lumuhod ito sa harap ng gate. Ang kanyang mga kamay ay nakakapit sa rehas na tila isang bilanggo. Tinitigan ni Eva si Nestor ng may halong awa. Ngunit hindi ang awa ng isang asawa, kundi awa para sa isang taong tuluyan nang nawala sa sarili. Wala na akong utang na loob sa iyo, Nestor. Bayad na ako nung gabing muntik nang mamatay ang anak ko dahil sa kaimbutan mo. Bayad na ako sa bawat luhang itinago ko habang binabastos mo ang dangal ko. Eva, huwag namang ganito, hikbi ni Nestor. Ang pagkakamali mo, Nestor, ay inisip mong ang pagiging mabuti ko ay katumbas ng pagiging tanga. Pinatawad na kita, pero hindi para bumalik ka. Pinatawad kita para mapalaya ko ang sarili ko mula sa lason na dinala mo sa buhay ko. Ang boses ni Eva ay matatag. Walang bakas ng galit, kundi isang pinal na desisyon. Dahan-dahang tinalikuran ni Eva ang asawa. Kinuha niya ang padlock at narinig ang matunog na pag-click ng pagsasara nito. Isang tunog na tila huling tuldok sa mahabang kabanata ng kanilang pagsasama. Umalis ka na, Nestor. Magsumikap kang bumangon ng mag-isa, gaya ng ginawa ko nung dinurog mo ako. Huling sabi ni Eva bago naglakad pabalik sa loob ng bahay. Pagpasok niya sa sala, naroon si Gabriel, nakatayo malapit sa bintana. Tumingin si Gabriel sa kanya ng may labis na paggalang. Iniabot ni Eva sa kanya ang isang folder na may lamang pirmadong divorce papers na may tamang pirma na ngayon. I-file mo na ito, Gabriel. I want to be officially free, sabi ni Eva. Ang kanyang baptit sa mukha ay tuluyan ng lumuwag. Lumapit si Gabriel at dahan-dahang hinawakan ang kamay ni Eva. Ang init ng palad nito ay tila isang pangako ng bagong simula. Tapos na, Eva, pwede ka nang huminga ng maluwag. Mula sa labas, narinig ni Eva ang unti-unting paglayo ng yabag ni Nestor at ang mahinang pagpatak ng ulan sa bubong. Ang bawat patak ay tila naguhugas sa lahat ng sakit ng nakaraan. Inihahanda ang lupa para sa pagsibol ng bagong pag-asa. Ang dating madilim at nakakasuffocate na boardroom ng Macaraeg Logistics ay tila nabalot ng isang bagong uri ng liwanag. Wala na ang mabigat na tensyon at ang boses ni Nestor na laging nagdidikta ng may kayabangan. Ngayon, ang bawat upuan ay puno ng mga taong nakikinig ng may respeto. Sa kabisera ng mahabang lamesa, nakaupo si Eva. Hindi bilang isang palamuti, kundi bilang isang pinuno na may puso at talino. Mr. Sai, I want to prioritize the Employee Welfare Fund this quarter. Gusto kong ibalik ang tiwala ng mga tao sa kumpanyang ito sa pamamagitan ng pagpapakita na pinapahalagahan natin sila. Hindi lang bilang mga numero, kundi bilang mga pamilya. Ang boses ni Eva ay kalmado, matatag, at puno ng kagalang-galang na awtoridad. Tumango si Mr. Sai ng may labis na paghanga. Ang bawat desisyon ni Eva ay nagpapatunay na ang kumpanya ay nasa mas mabuting kamay ngayon. Nang matapos ang meeting, tumayo si Eva at lumakad patungo sa bintana, pinagmamasdan ang malawak na kalangitan ng Maynila. Ang bawat gusali na dati ay tila mga pader ng kulungan, ay tila naging mga saksi na ngayon sa kanyang muling paglipad. Pag-uwi niya sa bahay ng gabing iyon, hindi ang katahimikan ng kalungkutan ang sumalubong sa kanya. Ang bawat sulok ng mansyon ay tila humihinga na ngayon ng kapayapaan.
Ang amoy ng nilulutong hapunan, isang pamilyar na bango ng bawang at luya, ay nagmula sa kusina. Isang masayang halakhak ang umalingaw-ngaw mula sa sala. "Mama, look at my new drawing!" Sigaw ni Maya habang tumatakbo patungo sa kanya. Ang bata ay mukhang mas masigla ngayon, ang kanyang mga pisngi ay may kulay na ng rosas, at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kaligayahan. Naupo si Eva sa sofa at kinuha ang papel mula kay Maya. Noong nakaraang buwan, ang drawing ng bata ay laging tungkol sa isang perfect family na kasama si Nestor. Ngunit ngayon, ang larawan ay nagbago. Ipinakita sa drawing si Eva, si Maya, at isang matangkad na lalaking may dalang bulaklak, si Gabriel. "Sino ito, Maya?" Mahinang tanong ni Eva, ang kanyang puso ay tila kinurot ng isang matamis na emosyon. "It's Tito Gabriel, Mama. Sabi niya, he will help me fly my kite this weekend. At saka he makes you smile a lot, so I want him in our house drawing too." Paliwanag ni Maya ng may inosenteng ngiti. Naramdaman ni Eva ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Ang bata ay may mas malinaw na paningin sa kung ano ang tunay na pagmamahal. Isang pagmamahal na hindi nakabatay sa kontrol, kundi sa kaligayahan at seguridad. Eksaktong 7 gabi, ang lumipas nang tumunog ang doorbell. Nang buksan ni Eva ang pinto, naroon si Gabriel. Wala itong suot na formal na suit. Nakasuot lamang ito ng isang simpleng asul na polo, at may dala itong paboritong kakanin ni Eva. Ang kanyang ngiti ay tila isang dapit hapon na nagbibigay ng pahinga sa mahabang araw. "I thought you might want some late-night snack. Masyadong naging busy ang week mo sa kumpanya, so I brought some comfort," sabi ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng malalim kay Eva, puno ng paggalang at isang tahimik na pag-ibig na matagal na niyang itinatago. Hindi agad nakapagsalita si Eva. Tiningnan niya ang lalaking nanatili sa tabi niya noong panahong ang buong mundo niya ay gumuho. Ang presensya ni Gabriel ay tila isang bisig na laging handang sumalo sa kanya, isang kalingang hindi humihingi ng kapalit. "Salamat, Gabriel. Pasok ka. Maya has been waiting for you." Ang boses ni Eva ay puno ng tamis at pagtanggap. Lumapit si Gabriel ng isang hakbang. Ang kanyang kamay ay marahang dumaan sa gilid ng braso ni Eva. Isang maliit na haplos na nagpadaloy ng kuryente ng kilig sa buong katawan ng babae. Tumigil ang oras sa sandaling iyon. Ang bawat hapdi ng nakaraan ay tila tuluyan ng naglaho na palitan ng isang pangako ng bagong simula. Walang mga salitang kailangan. Binuksan ni Eva ang pinto ng maluwang. Hindi lamang ang pinto ng kanyang bahay, kundi ang pinto ng kanyang puso na 15 taon niyang isinara sa takot at sakit. Sa bawat hakbang ni Gabriel papasok, tila binubura ang huling anino ni Nestor, inihahanda ang daan para sa isang umagang wala ng katapusan. 3 taon ang lumipas na tila isang banayad na agos ng ilog. Dahan-dahang tinatangay ang mga alaala ng hapdi at muling binubuhay ang lupang dati ay tigang sa pag-ibig. Sa isang malawak na beranda na nakaharap sa asul na dagat ng Batangas, nakaupo si Eva, pinagmamasdan ang unti-unting paglubog ng araw. Ang langit ay nagpipinta ng mga kulay ng ginto at lila, mga kulay na tila sumasalamin sa kapayapaang namamayani na ngayon sa kanyang kaluluwa. Mula sa dalampasigan, narinig ni Eva ang masayang tawanan ni Maya at Gabriel. Ang bata na ngayon ay malusog at puno ng buhay, ay mabilis na tumatakbo sa buhanginan habang sinusubukan itong habulin ni Gabriel. Ang bawat hakbang nila at ang bawat tilamsik ng tubig dagat ay tila isang himig ng tagumpay. Isang katibayan na ang sugatang puso ay may kakayahang humilom at tumibok muli ng mas matatag. Napatingin si Eva sa isang liham na nasa ibabaw ng kanyang lamesa. Galing ito sa isang social worker mula sa isang pasilidad sa labas ng Maynila. Nalaman ni Eva na si Nestor ay may malubhang sakit na ngayon at tuluyan ng iniwan ng lahat. Sa kabila ng lahat ng ginawa nito, nagpadala si Eva ng tulong pinansyal ng walang pangalan. Hindi dahil sa nais niyang bumalik, kundi dahil sa wakas ay nahanap na niya ang tunay na pagpapatawad. Ang pagpapatawad na iyon ay hindi para kay Nestor. Ito ay para sa kanyang sarili. Pinatawad ni Eva ang kanyang nakaraan upang hindi na siya maging bilanggo ng puot. Ang paglaya niya sa galit ang naging pinakamalaking regalo na naibigay niya sa kanyang pagkatao. Ang pait ay tuluyan ng natunaw sa ilalim ng init ng bagong buhay na binuo niya kasama si Gabriel. Naramdaman ni Eva ang isang mainit na presensya sa kanyang likuran. Hindi na niya kailangang lumingon upang malaman kung sino ito. Ang banayad na amoy ng kalinisan
at ang bigat ng isang mapagkalingang kamay na pumatong sa kanyang balikat ay sapat na. Lumapit si Gabriel at dahan-dahang idinampi ang kanyang labi sa noo ni Eva. Lalim ng iniisip mo, Hon, ang mga bata ay naghihintay na sa hapunan. Ang boses ni Gabriel ay mababa, puno ng lambing, na kailanman ay hindi naramdaman ni Eva kay Nestor. Iniisip ko lang kung gaano kalayo na ang narating natin, Gabriel, kung paanong ang isang pirma ay pwedeng magwasak ng buhay, pero pwede ring maging simula ng isang bagong pag-asa, sagot ni Eva habang hinahawakan ang kamay ng asawa. Bago sila pumasok sa loob, kinuha ni Eva ang kanyang pluma at lumagda sa huling pahina ng kanyang journal. Ang kanyang lagda ay hindi na isang simbolo ng pagkaalipin o ng pagiging isang chiffon na asawa. Ito ay isang lagda ng pag-asa, isang pahayag na ang tunay na kapangyarihan ng isang babae ay hindi matatagpuan sa kanyang pananahimik sa gitna ng pang-aabuso, kundi sa kanyang tapang na bumangon at sabihing, nararapat akong mahalin ng tama. Ang aral na iniwan ng kanyang kwento ay malinaw. Ang bawat sugat ay may kwento, ngunit ang bawat paghilom ay may bagong simula. Ang pag-ibig ay hindi dapat maging isang kadena, kundi isang pakpak na tutulong sa iyo upang maabot ang iyong pinakamataas na pangarap. Habang nagdidilim ang paligid, ang huling sinag ng araw ay tumama sa kanilang tatlo na ngayon ay magkakasama sa loob ng bahay. Ang tunog ng mga kubyertos, ang halakhak ni Maya, at ang banayad na pag-uusap ni Eva at Gabriel ay naging isang symphony ng kaligayahan. Ang bagyo ay tapos na at sa wakas, ang dagat ay naging kalmado.